Bismillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang aralin tungkol sa Ramadan, ito po ay ika-27 aralin. At ang tatalakayin naman po natin dito ay ang may kinalaman sa tinatawag na Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr at ang mga alituntunin dito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaya ng ating nasabi ng mga nakaraang mga aralin, ang zaka ay inubligan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. Ito po ay walang pagdududa na nasulat sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at natagpuan natin sa athar sa bakas ng ating mga mapagkakatiwalaan at mapipitagang mga sahaba at hanggang sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon. Isa pong uri ng zaka na isinasagawa ng isang tao ay yung zaka na ibinibigay niya kapag katapos na ng Ramadan. Ano po ba ang ibig sabihin ng Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr, ito yung isinasagawa na zaka ng isang tao bago pa magsagawa ng sala ang isang tao sa araw ng Eid. Sa Eid mismo, sa sala ng Eid natin, kailangan mailabas ng isang tao ang kanyang zaka para sa mga mahihirap na mga Muslim. Siyempre, ang hatol dito ay inuobliga o di kaya obligado mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na inuobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang tao na magbigay ng Zakatul Fitr, ang isang taong matanda, ang isang taong bata, ang babae, ang lalaki, ay inuobliga, ang malaya na isang tao ay inuobliga rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang alipin din na kung saan isang Muslim ay inuobliga din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, dito sa pag-uubliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inuobliga niya ang halos lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, malaya man o alipin, ay inubliga niya na magbigay ng Zakatul Fitr. Ang pagbibigay ng Zakatul Fitr, ito po ay unang-una, ano po ba ang ibibigay natin na Zakatul Fitr sa isang taong mahirap? Ang isang taong pagkatapos niya mag-fasting, ay inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng Zakatul Fitr, at ang ibibigay niyang Zakatul Fitr ay isang sa mula sa kutul balad. Ibig sabihin, isang sa po ito, isang uri ng panukat noon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin natin gantang, na ito ang sukatan na kung saan ibibigay mo sa mga tao mula sa mga pagkain na kinakain nung lugar din mismong yaon. Halimbawa, katulad sa atin sa Pilipinas, ang ating kinakain ay bigas o di kaya yung palay na niluluto natin, pagkain. Ito ang ibibigay natin. So, ang katumbas nito sa pagkakataon natin, sa panahon natin ngayon ay kung ang isang katumbas nito ay dalawat kalahating kilo. 2 kilo at kalahati ng bigas na ibibigay mo para sa mga mahihirap na Muslim. Ang ibig sabihin, ang batas po na isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa pagkain. Kaya naman hindi po marapat na magbigay ng zaka bukod dito. Hindi po pwedeng ibigay kapalit ng pagkain ang pera o di kaya ang ginto, sapagkat hindi taliwas po ito sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung halimbawa ang isang lugar, ang pagkain nila ay dates o di kaya ang jatiles, sumula po sa jatiles na yon ay magbibigay siya ng zaka ng 2 kilo at kalahati o isang ayon na rin sa sukatan ng mga pagkain sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang isang taong magbibigay ng Zakatul Fitr ay meron siyang dapat tandaan. Unang-una dito, ang pagbibigay ng Zakatul Fitr ay meron siyang oras. Ang obligadong oras nito ay siyempre pagka dumating na yung mismong araw ng Eid, yung kinagabihan ng Eid bago mag-umaga,
So yun ang obligado mong sabihin kinakailangan bago magsagawa ng Salatul Eid ang isang tao, kailangan makapagbigay siya ng Zakatul Fitr. Ayon na rin sa iulat mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kaaya-aya po dito na pagbibigay ay maaari siyang magbigay ng Zakatul Fitr isang araw o 2 araw bago pa maisagawa yung tinatawag na Zakatul Fitr. Sapagkat ayon na rin po sa narration ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang zaka na intended para sa Zakatul Fitr ibinigay pagkatapos na ng sala ng Eid sa araw na yaon, ang magkalalabasan po ng kanyang zaka na ito ay magiging sadaka mula sa mga ordinaryong sadaka na lamang ang kanyang magiging reward. So ito ay obligasyon ng isang tao na meron siyang pananagutan. Ang padre de pamilya ang siyang may responsibilidad na magbigay nito sa kanyang mga nasasakupan. Maliban na lamang kung halimbawa ang kanyang anak ay o di kaya ang kanyang mga kamag-anakan ay sabi nilang kaya namin magbigay ng Zakatul Fitr, so hindi mo na kailangang ibigay sa kanilang Zakatul Fitr o labasan sila ng Zakatul Fitr. Bagkus kinakailangan sa sarili mo muna at yung mga nasasakupan mo. Pero kung meron silang kakayanan, yun po ang mabuti nating gagawin na ibigay natin ng Zakatul Fitr para sa ating sarili. Kasi yun po ang purpose ng pagbibigay ng Zakatul Fitr. Yung ating sarili, linisin natin sapagkat ang isa sa mga wisdom nito, dahil meron tayong mga ginawa o mga nagawa na mga pagkakamali o hindi lang natin napansin na mga pagkakasala, na malilit na pagkakasala, na kung saan dahil sa Zakatul Fitr na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala ay magiging malinis ang ating mga nagawang yaon sa buwan ng Ramadan. So ulitin ko pong muli, ito po ay inilalabas bago po magsagawa ng Salatul Eid ang Zakatul Fitr, at ito po ay 2 kilo at kalahati mula sa kinakain ng isang bansa, katulad po sa atin ay ang bigas. At ito po ay inubliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng Muslim, lalaki man o babae man, bagkus ang isang narration ng hadith o ang athar ng isang mga sahaba natin na inilalabasan niya pa nga yung buntis pa lamang. Sabihin yung sanggol na sinapupunan pa lamang ng isang tao ay nilalabasan niya na ng zakah. Pero hindi ito obligado. Kung gusto niya, ay maaari siyang magbigay ng zakah dito sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan, yung halimbawa yung anak niya, yung kanyang anak na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Hindi ito inuobliga, bagkus ito ay ini-encourage o di kaya mas mainam, kaaya-aya kung gagawan niya ng zakah. Ito ay bilang pagpapaliwanag sa atin kung gaano inubliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng Zakatul Fitr. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating pagdamutan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng Zakatul Fitr, dahil ito ay isang bagay na babalik din sa atin at makikita natin ang reward nito at insyaallah gantimpala nito sa kabilang buhay. So maraming salamat pong muli, hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.